we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po kami for 1 hour at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Professor of Surgery sa UP Manila at Surgical Oncologist sa Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin Dr. Marco. Good evening at kumusta po? July na. Kumusta, Elay? At muntik na tayong maulanan. Buti na lang hindi pa masyado. Pero maghanda tayo at darating na daw ang habagat ulit. Ayan, ang bagyo. Oo, may inaabangan tayo at binabantayan na sama ng panahon. Kaya ingat-ingat nga po sa ating mga kababayan at syempre maghanda nga rin po. Anyway, maliban nga po sa lagay ng panahon, pag-uusapan natin ngayon, Doc, ay cancer prevention. Ang maliliit na hakbang na liligtas ng buhay. Yan po ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabing ito. So, pag-usapan nga natin, Doc, bakit nga muna? Ito yung napili natin, Doc, cancer prevention. Bakit naman hindi? No? Alam naman natin na ang cancer ay isa sa
pinakasanhi, no, ng pagkamatay ng hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo, no. Dito sa atin ang pangalawang pinaka mataas na sanhi ng pagkamatay ng isang tao o isang Pilipino ay cancer. So maganda nating pag-usapan ang paano natin maiwasan, no? Kung kaya, no? Yes. At makikita natin na of course hindi lahat ng cancer ay pwedeng iwasan at meron tayong pwedeng meron tayong pwedeng gawin na maliliit na hakbang, no? Maliliit man, hakbang pa rin, no? At makabuluhang hakbang na para maiwasan ang cancer. Ayan. Isa nga po itong hakbang din, Doc, kung papaano nga rin po ba makakatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung datos o yung kaso ng mga tinatamaan ng cancer. Hopefully, Doc, dito sa pagdagdag ng kaalaman or sa mga makukuha nilang input sa ating pag-uusapan. So, pag sinabi nga rin po ba nating, Doc, na cancer, nangangahulugan nga rin po ba ito na parang death sentence? Para bang wala nang pag-asa kapag ikaw ay na-diagnose na may cancer? Yun na nga, no? Isa pang dahilan, malaking dahilan kung bakit natin pinag-uusapan. Kasi hindi naman, no? Pero maraming tao talagang nag-iisip na ito ay isang ang sinasaad ng pagkaroon ng cancer ay wala ng pag-asa, no? Sa katotohanan, marami namang cancer ang nagagamot or nag-cure, no? Nabibigyan ng pangkalahatang lunas. At mas maganda ang resulta kapag ang cancer ay maagang na-discover, no? Siyempre, as hindi lahat pwedeng iwasan, kung hindi maiwasan, maagang ma-discover natin dahil mas maagang ma-discover, mas maaga nating mapapagamot at mas mabisa ang ating gamutan. Okay. At pag sinabi nating cancer din, Doc, karaniwan rin na alam natin, bukol. Pero lahat nga rin po ba ng bukol na nakakapa natin sa ating katawan ay maiuugnay na rin natin sa cancer? So, ang tanong, ano ba ang cancer, no? Actually, simple lang ang paliwanag, no? Cancer kasi ay normal na alam natin kasi normal na nagpapalit-palit ang cancer, no? Ang mga cells ng ating katawan sa ating pagbubuhay, no? Katulad ng ating dugo, no? Every 3 months nagkakaroon tayo ng bagong dugo, no? So, isa pa, may tumatanda, may namamatay, may napapalitan na selula, no? Sa cancer, ang mga cells, no, on the other hand, na parang ayaw na sumunod, no, sa normal, sa nature, no, natural na pangyayari, no, na siya ay palaki ng palaki or divide ng divide, no. Hindi siya napapalitan. Patuloy na dumadami ang itong mga abnormal na cells na to. At hindi siya tumitigil sa paglaki at kumakalat pa, no? At kung kumalat sa ibang parte ng katawan ay mahirap na nating masugpo, no? Or mabigyan ng lunas. Kaya gusto nating maaga pa, no? Bukol pa lang or sa early stage na sinasabi, gusto na natin mapagaling, no? So hindi rin lahat na sinabi mo, no, hindi lahat ng bukol ay cancer or hindi rin lahat ng cancer ay bukol, no. Merong for example cancer ng dugo na leukemia na ang presentation hindi siya bukol, no. Kung hindi namumutla yung tao kasi ang normal na cells hindi pumapalit, so dumadami ang white cells, no, ang puting dugo kaysa yung pulang dugo. At doon leukemia 'yon, no? And so hindi nga ang point dito, hindi lahat ng cancer bukol, hindi cancer ay bukol. So iba-iba ang klase ng cancer, Doc. Pwedeng bukol, pwedeng sa dugo.
Pero meron ring katangian ang cancer. May aggressive, may shy, may ano pa bang ibang characteristics na a-associate natin sa kanila, Doc? Nako, kung ilang klaseng uri, no, ilang uri ng tao or mga katangian ng tao or yung description ng tao, no, ganun din karami ang uri ng cancer, no. So merong cancer na iba't ibang kulay, merong cancer na as you said, no, aggressive, merong mas pangit ng konti, merong mas maganda, merong aggressive, merong mabagal lumaki, merong mabagal pumalat, merong, again, kanya-kanyang katangian o kanya-kanyang behavior, no? Tawag natin minsan iba-iba ang biology or iba-iba ang behavior ng cancer, no? At kung bibilang mo pwedeng 100 klaseng uri, no, or 100 uri ng cancer ang mayroon, no. For example, kahit breast cancer man lang, no, iba't ibang klase ang cancer, breast cancer, may iba't ibang klaseng colon cancer, magkakaiba rin ang lung cancer, at iba't iba rin ang paraan ng paggagamot dahil iba't ibang uri din ng cancer, no. So nakikita rin natin dahil dyan, no, dahil sa dami ng uri ng cancer, importante ang pag-aaral at pananaliksik, no? Sabi natin, no, na kwento natin dati na ang dahilan ay ang cancer ay isang napaka-komplikadong sakit, no? At ang mga desisyon kung anong gagamitin, katulad ng operasyon ba, chemo ba, itong gamot ba, o radiation, no, ay nag-aapekto, no, sa buhay ng tao. Kasi kung hindi effective, di pwedeng tuluyang makuha ng cancer ang isang tao, ang buhay ng isang tao. At dahil doon, sabi natin, yung pagkuha natin ng evidence-based, no, na study importante, no, para matiyak na tama yung tinatanggap na paggagamot or ang paraan ng paggagamot at subok at napatunay na may ikabubuti. Na-mention niyo yung evidence-based study, Doc. Alamin natin yung facts and myths regarding nga po sa cancer sa ating pagbabalik. Mag-commercial po muna tayo. Para nga rin po sa may mga katanungan tungkol sa cancer in general, maaari niyo po yan i-post sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan at Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala po natin na ugaliin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, pinag-uusapan natin cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. So alamin muna natin, Dok, na kung ang cancer nga po ba ay namamana or ilang porsyento na kapag sinabi nating isa sa family members natin ay may cancer, ang posibilidad na maaring ikaw din ay magkaroon ng cancer. Okay, so hindi naman kasi lahat ng cancer ay namamana. No? Alam natin kasi ang karamihan ng cancer, in fact, hindi dahil sa genes or namamana lamang. Ang cancer ay nangyayari dahil sa maraming iba't ibang tawag nating factors katulad ng edad, no? Pagtatanda, yung ating lifestyle, yung may mga mikrobyo or infeksyon, no, na pwedeng sa dulo, no, ay magdulot ng cancer. Ang mga yung exposure natin sa mga tawag natin carcinogens or sa environment, no, may mga toxic na substances na pwede tayong ma-expose. And of course, no, ang hindi natin maiwasang dahilan ng cancer ay yung by chance lang, no, or nagkataon lang talaga na swerte kang nagkaroon. So ito yung mga cancer na talagang hindi natin maiwasan, talagang destiny ng isang tao. So pero alam natin na yung pwede nating maiwasan at pwedeng maka-epekto, no, sa ating buhay ay lifestyle, no. Kasama na rito ang una, yung paninigarilyo, of course, no. Pangalawa, sobrang alak, no, sobrang inom ng alak, yung obesity, no, or pagbigat ng timbang, kakulangan ng ehersisyo, yung diet, no, na hindi healthy, no, na ilan sa ating mga programa pinag-uusapan natin like processed meats, etc., no. At ilang mga infeksyon na, no, na sinasabi natin like yung human papilloma virus, yung HPV,
at saka yung hepatitis virus na pwedeng magdulot, no, ng liver cancer. How about, Doc, yung... Go ahead. How about yung stress at yung puyat? Ano? May mga nababasa kasi tayo or naririnig, di ba, na parang contributing factor nga rin daw itong maituturing na kapag nawala o nasira yung sleep pattern natin, di ba, maaari nga daw parang tumataas yung tsansa na magkaroon ng cancer. Is it true, Doc? Yes, no? These are also factors and we call it contributing factors, no? Yun lang, maybe the effect, no, yung factor ay hindi ganun kataas katulad ng ibang factor, no? Pero yes, and isa pang kailangan maintindihan, ang stress na sinasabi mo or hindi pagkatulog, itong mga to, no, ay pwede ring magdulot ng ibang sakit maliban pa sa cancer, no? So hindi talaga healthy ang ma-stress, no, Eli. Kaya huwag masyadong mag-isip ng kung masyadong maraming pera katulad mo, Eli, sayang. Parang good problem naman yung Huwag gano'n. masyadong, problematic. Okay. How about, Doc, yung mga, nabanggit na nga rin natin yung mga lifestyle na dapat nating bantayan at sabihin nating ayusin, ano, Doc, para nga po mas maging maganda yung ating immune system, makaiwas tayo hindi lamang sa cancer, kundi sa iba't ibang karamdaman na nga rin na maaaring makuha natin kung papabayaan natin yung ating pangangatawan. Pero ano nga rin po ba, Doc, yung may pinakamalaking impact sa pagkakaroon ng cancer? So kung sa mga sinabi natin, no, yung hindi paninigarilyo, yung pag-iwas sa alak, pag-iwas ng mga pagkain, no, pag-ehersisyo, paglimit ng alcohol, pagkabakuna, etc., no. Sasabihin natin ano kaya yung lifestyle change na talagang greatest impact, no. Siguro is ang pinakamalaki sa mga maliit na hakbang, no, ay siguro yung paninigarilyo, no, kasi alam natin na isa to sa mga ang paninigarilyo ay isa sa mga pinakamataas, no, na magdulot or pinaka-preventable, no, sa mga lifestyle changes na sinasabi natin. At kasi ito ay ang daming kaugnayan, no, sa lung cancer, of course, sa oral cavity cancer, sa cancer ng lalamunan, ng daanan ng pagkain like the esophagus, sa bladder, kidney, pancreas, no, sa cervix, sa tiyan, and ang dami-dami pang ibang cancer na pwedeng kaugnay, no, sa paninigarilyo. Pero that's yes, go ahead. Pero smoking alone yun, Doc. Papaano naman yung mga nakakalanghap lang, yung mga second-hand smoke na itinuturing natin? At saka dito na rin sa makabagong pamamaraan ng smoking, Doc, na tinatawag nating e-cigarettes. Oo, yung vape. Or e-cig or vape. Yes, kasama. No? Hindi natin lalahatin, no? Depende kasi sa anong klaseng vape. But in common na vape, yun ang ginagamit parang tobacco rin, no? So it's really the tobacco, the burning of the tobacco, no, na siyang nagdudulot ng yung mga carcinogen na sinasabi natin, no? At ang second hand smoke, no, kasi sabi ng iba, ako hindi naninigarilyo pero yung aking partner talagang chain smoker, no? Paano ba, no? Alam natin din or sa pananaliksik, kapag palagi tayong nakakalanghap ng usok, no, ng sigarilyo, ay tumataas din ang pagkakaroon ng iba't ibang sakit maliban sa cancer, no? So kasama rin dito kasi ang mga sakit sa puso at sakit sa baga, no, na pwedeng magdulot ng second hand smoke. Pero gaano nga po ba, Doc, tagal yung progress ng cancer, or yung pag-develop ng cancer kung ikaw ay isang smoker?
And that's where it depends, no? Oo. Depende sa katawan mo rin, no? Kung ang katawan mo ay malakas ang resistensya or hindi ganun katagal ang pag-smoke, no? So, kita natin, no, ang edad may kinalaman diyan. Yes. Ang pangangatawan natin kung tayo ay may ibang comorbid, for example. At meron pa bang ibang mga factors, no, na pwedeng magdulot ng cancer. So, halo-halo or sama-sama to, kombinasyon to, hindi lang yung smoking. So, sa kita natin, alam natin na merong mga smokers na mas maaga magkaroon ng cancer at mas agresibo yung cancer niya. Meron namang iba, hindi ganun kabilis at hindi ganun kalubha ang tinamaan na cancer. Dito sa traditional smoking or cigarette, Doc, either yung exposure nga po, yung duration o haba ng paggamit ng sigarilyo o di naman kaya yung dami ng pagkonsumo ng sigarilyo. Pero sa vape, Doc, meron nga bang mga study na rin na kung ano ba yung parang flavor na tinatawag nila, Doc, na mas nakakapagpataas ng tsansa na mag-develop ng cancer? Mas bago kasi ang vape, no? At saka maraming klaseng vape, di ba? Sabi mo nga, maraming flavor. So, hindi ganun kalawak ang ating kaalaman at pag-aaral dito sa mga vape. Pero sa unang mga pag-aaral, no, lalong-lalo na yung mga vape na ang ginagamit tobacco smoke din or tobacco rin, no? Yun ay talagang alam natin may kaugnayan sa para rin siyang nagsasmoke, no? At kung ganon, ang haba at ang dami ng pag-vape nakaka-apekto rin. Okay. Pag-usapan pa natin, Doc, iba pang detalye tungkol sa cancer, mga dapat nating malaman or sabihin natin mga myths na dapat i-debunk. Yan nga po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang 8:00. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha